timpang talaga siyang makapangyarihan sa lahat. Kagaya kay Brother Jordan, sa pamilya nila merong isang hinugot, kaya sila nahugot. Yung kanya kapatid, di ba, napanikan sila ng Mama Mary sa pamagitan ng karamdaman ng kanya kapatid, inakay sila dito, kaya nangyari, gumaling yung kanyang kapatid, at din si Brother Jordan ay isa na rin lingkod natin Panginoon na nagpapalaganap na mabuting balita. Kaya ganoon ang Panginoon, kapag tinawag ka, gusto ni Lord gamitin kang instrumento upang ipalaganap ang mabuting balita. At yan naman po, tawagin naman natin Sister, ang pangalan, Sister Jinky Swan. Magandang Sister ano ba yan? Ruth Jinky po. Jinky Swan. Magandang hapon, Sister Jinky. Yan. Magandang hapon rin po. Unang-una sa lahat pala, magandang hapon sa Diyos na buhay, tsaka ayan, sa mga kapatid na nakikinig sa atin ngayon. Ano po ba? Magpupuri po ba ako? Or, kasi po, tinawag po kasi kami dito sa SOC. So, gitan talaga po ng COB. Yun po, napanhikan po kami ng Mama Mary. Pero po yung mga panahon na po na yun, unti-unti na po kaming nalulugmok sa problema. Tapos, ako po, na bilang isang kabataan talagang, ano ba yun, parang gusto ko po lahat masubukan. Doon na po ako sa, kumbaga, nasa sukdulan ako nung mga panahon na yun na, kasi nung naakyatan kami, teka lang, naiyak po kasi ako. Kasi, bago po pala yun, ano po talaga, yun nga, nasa sanlibutan talaga ako, kabataan ako ng sanlibutan, kumbaga. Ayun, nagbibisyo, lahat ng ayaw mo, yung sa isang magulang lahat ng ayaw nila na magkaroon yung anak nila, parang nasa aking lahat. Ayun, yun, yung bisyo, yung inom, yung alak, yung sigarilyo, lahat. Umuwi ako hindi ako ginagabay, inuumaga ako. Yan. At kung ano-ano pa, hanggang sa yun nga, narating ko na yung sukdulan. Pero ito yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi kung hindi ako dumating sa punto ng buhay ko na ngayon, punto ng buhay ko din siguro, wala ako dito or siguro, ewan ko, hindi ko na alam kung saan ako napadpad, saan ako pupulutin. Kasi yun nga, nung nakakita na kami, nauntis na ako nun. So, hindi ko na alam yung gagawin ko. Bala ko na talaga siyang ipalaglag kasi yung tatay ng anak ko na yun, yung boyfriend ko ng mga panahon na yun, ayaw niya rin. Hindi niya rin kasi matanggap na ganun yung nangyari. At hindi rin siya handa. Yun. Pero, pinagpasa Diyos ko yung mga panahon na yun na sabi ko, Lord, kung para sa akin talaga to, Lord, tulungan mo ako. Pero Lord, alam mong hindi ko to kaya kasi talagang hindi ko pa kaya, wala akong alam, tamad ako, ayokong gumawa ng gawaing bahay, hindi ako mahilig sa bata. Lahat ng ayaw ko, kumbaga binigay sa akin ng Panginoon. Yun. Pero after kaming maakyatan, patuloy na kaming maakyatan na Mama Mary, tinry na namin na umakyat sa PAHO, so sa mother unit. Yun nga, tuwing baptism of the Holy Spirit, lagi ko nararamdaman yung pasensya ng Panginoon. Nagtataka nga ako bakit gano'n na itong mga taong to, pinagtsatsagaan nila yung ganong kainit, yung ganong amoy. Parang sabi ko, ano bang meron dito? Pero ako, nagbabaka sakali rin ako. Pero kahit nataliwas talaga yung panalangin ko na, Lord, kunin mo na lang sa akin tong batang to kasi wala din akong maituturong maganda rito. Hindi ko siya kayang buhayin. Actually, graduating na ako noon. Kaya talagang, desperado na talaga ako. Pero niloob talaga ng Panginoon na hindi ko magawa yung masamang bala ko na yun kasi pinagpapasalamat ko talaga na hindi ko talaga siya napalaglag. Ayun, awa ng Diyos, unti-unti ring nawala yung tatay ng anak ko. Ayun, so hindi niya sinusuportahan. Pero nagpapasalamat talaga ako kasi kung sakali na iba yung nagawa ko, kung nawala yung baby, siguro patuloy pa rin ako sa kasalanan.
siguro kami pa rin nung tatay nung anak ko, patuloy kami gumagawa ng kasalanan. O mas malala pa, baka sunod-sunod ko nang gawin yun, na pag tuwing mabubuntis, magpapalaglag ako. Pero yun nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi natigil na ako dun sa kasalanan na yun. Yun, after noon, pinagpasyahan ko ng maglingkod sa Panginoon, baguhin yung pamumuhay ko. Yun nga, natigil ako sa pag-aaral noon. Pero dahil doon, nakapagtrabaho ako na unawaan ko yung totoong buhay, yung buhay na sinasabi sa akin ng mama ko na pag nakarating ka na sa puntong to, pag naging magulang ka, maiintindihan mo yung sinasabi ko sa'yo. Yun, salamat sa Panginoon kasi ngayon nauunawaan ko na siya. At awa ng Diyos, nakabalik ako sa pag-aaral pagkatapos ng mahigit 1 taon. At itong March 25, ayun, salamat sa Diyos, pinupurit, pinasasalamatan ko siya, gagraduate na rin ako sa wakas. Amen. Praise the Lord. Lord to God. Lord to Jesus. Ayun po, kaya maraming salamat sa Panginoon, kundi dahil sa Kanya wala ako dito. Lahat ng meron ako, naunawaan ko na sa Kanya pala galing, at lahat ng pwede pa pala akong mag-improve, pwede ko pa palang tuklasin ko anong meron ako na dati hindi ko nauunawaan sa sarili ko, na minamaliit ko dati lagi yung sarili ko. Pero ngayon na nasa Panginoon na ako, alam ko na maraming akong bagay na magagawa na mabuti kasi alam ko nandiyan siya. At marami pang bata ang nawa sa pamamagitan ko, maakay ko palapit sa Panginoon. At ayun, maraming salamat kay Lord. Lord to God, Lord to Jesus, Lord to the Holy Spirit. Sabi nga sa gitna ng dilim, meron pa rin liwanag na ano talaga sa atin. Gaya ng kanya-kanyang experience niya, kanya-kanyang karanasan, minsan mabigat na karanasan, pero kapag talagang tinanggap mo ang hamon ng Panginoon, talagang pakikita niya talaga na siyang tutulong talaga sa ano, kauli-unlihan, magugulat niya na lang, ang Diyos talaga ang tutulong talaga. Kaya yun, buti hindi mo na-abort yung bata, no? Kaya siguro ano yun, may plano talaga ang Diyos sa'yo. Kaya yung karanasan mo talagang mababahagi yan sa mga kabataan na, siyempre mga kabataan na maagang nagbubuntis, di ba? Ganun. Pero kapag tinanggap mo yan, sige, bahala na si Lord. Pag sumunod ka naman si Lord, kay Lord, siya naman mag-aayos ng buhay mo. Kaya nakita mo yung bunga ngayon, yung nanay mo, nakala mo, hindi ka na pag-aaralin, di ba? Siyempre, galit yun. Pero dahil na siguro, yun ang plano ng Diyos, manganak ka na maayos, at yun, makapagtapos ka ngayon, gagraduate ka na, at siguro, makakatagpo ka pa ng maayos na lalaki. Praise the Lord. Okay, at yun po, tawagin naman na Sister Rachel. Magandang hapon po sa ating Panginoon, sa mahalay ng Bereng Maria, sa Holy Spirit, sa ating pong lahat, at sa mga nakikinig po. Magandang hapon po, na sabi nga, sa oras ng kailangan tayo ng Diyos, patuloy na ipagkaloob natin yung oras para sa Kanya. At higit po akong nagpapasalamat sa Panginoon dahil iba-iba man po kami ng pagtawag ng Diyos, pero pare-parehas lang kami na naglilingkod sa Kanya. Tinawag po ako ni Lord sa pamamagitan ng si Obi. Hindi po talaga ako yung aakayin. Ang kinakausap pa po nun yung lola ko, yung mga tao po sa bahay namin. Tapos first time namin umakyat dito, talagang totoong na baha siya. Tapos yung motor ng lolo ko noon, naabutan. Pero praise the Lord kasi imbis 'di ba pag nababasa yung motor, nabasa yung tambutso, yung makina, masisira siya. Pero iba yung ginawa ng Diyos. Yung lolo ko sinabi niya noon, imposible na hindi nasira yung motor na yon. Tapos nung mga susunod na linggo na, ako na lang yung binibigyan ng pamasahe. Sinasabi nila na, ikaw na lang umakyat doon. Tapos nung nagsunod-sunod na yon, sabi ko, anong gagawin ko dito? Wala naman akong kakilala dito. So, umakyat lang ako. 3 linggong sunod-sunod, may pinakilala sa amin na sumama daw kami sa youth cluster, ganyan. Tapos, yung una parang kinakabahan ako kasi hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko doon. Pero sa patuloy na pagsunod, patuloy na binabago ako ng Diyos. Na
mula ako sa hiwalay po yung parents ko, yung nanay ko, tsaka tatay ko. At naninirahan kami ngayon doon sa bahay ng lola ko kasama po nung mama ko. At sa patuloy po nun, 3 years po akong natigil sa pag-aaral. Pero si Lord po yung gumawa ng paraan. Nag-try po akong mag-exam po sa isang university, pero hindi po ako natanggap. Akala ko po yun na yung end, na hindi na talaga ako makakapag-aral. Pero 'di ba, sa kahuli-hulihang araw ng May, papunta ng June, alam ko mahirapan na ako mag-enroll sa isang eskwelahan na mababa yung tuition fee. Pero nung huling araw na yon, pinasa ko lahat yung requirements ng school. Tapos sinabi sa akin, sige, papasok ka na sa school year. At hanggang ngayon po, biyaya po ng Diyos na mula nung last sem hanggang ngayon, wala po akong binabayaran sa eskwelahan. Si Lord po yung nagpro-provide nung lahat, na kahit wala akong binibigay sa tuition fee ko, kasi parang hinipo ng Diyos yung mga tao doon, kasama ng mga estudyante pa na pinag-aaral nila. Kaya po, lahat ng mga imposibleng biyaya, natatanggap ko po sa pamamagitan ng pagsunod kay Lord. Kaya nawa kami maging isang inspirasyon kami sa lahat na nawawala na ng pag-asa. Nothing impossible pag si Lord yung kasama mo. Kaya po binabalik ko po lahat ng papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Lord to God, Lord to Jesus, Lord to the Holy Spirit. Sabi nga, ang Diyos talaga, bawat isa sa atin, merong plano talaga ang ating Panginoon. Kanya-kanyang pagtawag, kanya-kanyang pagsubok, kanya-kanyang himala, at kanya-kanyang mga biyaya na ipagkakaloob ang ating Panginoon. Kasi ganun niya ang Diyos. Kapag talagang sumunod ka sa kalooban ng ating Panginoon, talaga yung buhay mo talaga babaguhin ng Diyos. Kala mo minsan wala na, pero meron pa ring ibibigay ang Panginoon para sa iyo. Kaya kay Sister Rachel, kala niya hindi na siya makakapag-aral ng pero gumawa ang Panginoon na mag-enroll siya, mag-exam. O yun, pumunta ka sa ibang school para maghanap ng scholarship. Kaya ang Diyos naman, dahil sa paglilingkod mo bilang kabataan, talaga siya yung gumawa ng pamamaraan para makapasok ka sa ganong eskwelahan. Opo. Kaya ganon niya ang Diyos, kanya-kanyang biyaya na ipagkakaloob ang ating Panginoon. Basta lang tumugong ka sa panawagan ng ating Panginoon, talaga lang maglingkod ka sa Kanya, yung mga kailangan, yung mga problema mo, handang ayusin ng ating Panginoon. Brother Jordan, ano ba yung masasabi mo sa mga kabataan na ngayon po yung nakikinig sa atin? Masasabi ko po sa mga kabataan na nakikinig sa atin ngayon na subukan nating lumapit sa Diyos, subukan nating magbalik loob sa Kanya kasi sa uli, sa Kanya rin tayo babalik darating tayo sa punso na wala na tayong matatakbuhan, na madilim na dahil sinusunod natin yung sarili natin. Darating din sa punto na tatawag tayo sa Kanya. So, ito yung binibigay ng Panginoon na paraan dito sa Soldiers of Christ bilang buhay na patotoo, na itong community na to ay pinapatnubayan ng Panginoon na yung talagang buhay mo mababago kapag buong puso ka lang na maglilingkod sa Kanya at magbabalik loob. Yung Diyos yung magbabago sa'yo, tutulungan Kanya magbago. Kakaiba yung mga paraan niya, pero tutulungan Kanya na magbalik loob sa Kanya. Yun lang po. Lord to God, Lord to Jesus, Lord to the Holy Spirit. Sister Jinky, last word po sa mga nakikinig sa atin. Para sa mga magulang dyan na mayroong mga anak na sakit ng ulo nila, patuloy lang kayong manalangin kasi yung nanay ko ganun din siya dati. Patuloy lang siya nananalangin, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Ayun, hanggang sa iyon, nakalapit din ako sa Panginoon. At para naman dun sa mga anak na naghahanap ng pagmamahal at kaligayahan sa mundo, panandalian lang yan. Balang araw, tatawagin ka rin ni Lord at yung walang hanggang kaligayahan, matatamo mo sa Kanya.